Dosena. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Minsan ay may mga boses tayong naririnig na hindi dapat pinapakinggan. Magandang hating gabi, Joko Loco, at sa mga sumusuporta sa programang Alas 12 na. Ako nga pala si Casey, taga Daet, Camarines Norte, at gusto ko lang ding ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Ang kwento ko pala ay patungkol sa amin ng ate ko na si Samantha. Nakasanayan ko na po kasi na pag summer ay pinapapunta ko ni Ate Sam sa Maynila para may kasama raw siya at makapagbanding na din kaming dalawa. Nagkataon nun, nakakalipat niya lang sa bagong condo unit na bigay ng company na pinagtatrabahuan niya. At medyo tahimik daw sa lugar na yon dahil malapit daw ito sa isang sementeryo at medyo nakakatakot dahil mag-isa lamang siya sa unit na yon. Fast forward, at sinundo na ako ni Ate Sam sa terminal ng bus. Ate Sam! Ate Sam dito! Ang tagal ng biyahe mo ah. Oo nga te, dalawa kasing aksidente yung nadaanan namin sa Quezon kaya traffic yung daanan. Ah, ganun ba? Sige, tara na. Akin na yung ibang dala mo. Ah, eto Teo. Salamat. Napagdesisyon na naming dalawa na mamasyal muna at kumain sa labas para pagdating sa kondo ni Ate Sam ay magpapahinga na lamang kami. Pagkatapos ng ilang oras na gala, napagkasunduan namin ni Ate Sam na umuwi na. Bago makarating sa kondo, ay madadaanan muna ang isang sementeryo na may katabing funeral service. Ang kwento-kwento raw sa trabaho ni Ate Sam ay dati raw na parte ng sementeryo ang kinatitirikan ng kondo niya ngayon, kung kaya yung ibang katrabaho niya ay nag-uuwian na lamang sa mga bahay nila dahil natatakot ang mga ito. Ano? Dating parte ng sementeryo ito, te? Oo raw, pero sabi naman nung iba, hindi naman daw totoo yun. Kwento-kwento lang. Eh sa akin naman, basta libre, carry na yun. Pero te, ang creepy pa rin nun ha. Oo, pero hello, sa mahal ng mga gastusin ngayon, magiging choosy pa ba ako? Sa bagay. Pagpasok namin sa elevator, ay pinindot agad ni Ate Sam ang 17th floor. At habang nasa loob kami ng elevator, ay nagulat ako sa sinabi ni Ate Sam sa akin na wag ko raw hawakan ang buhok niya sa batok dahil may kiliti raw siya dito. Nagtaka ako dahil hawak ng dalawang kamay ko ang cellphone ko dahil ng mga oras na yun ay may kachat ako.
Maya-maya pa ay biglang bumukas ang elevator sa 7th floor. Subalit wala namang tao. Agad namang sinarado ni Ate Sam ang pintuan ng elevator at dumiretso na kami sa 17th floor. Pagdating namin sa unit niya, ay iba agad yung naramdaman ko, Joko. Totoong maganda ang kondo ni Ate Sam, pero napakabigat talaga ng pakiramdam ko at tila ba parang may mga matang nakamasid sa amin pagpasok namin sa loob. At habang binababa namin ni Ate Sam yung mga gamit namin, ay bigla nitong sinabing, Casey, sakaling may kumatok at hindi naman sumasagot, wag mo tong bubuksan ha. Nagtaka ako, subalit oo na lamang ang tinugon ko sa kanya. Inisip ko na baka may mga nangtitrip lagi sa unit ni Ate Sam. Kinabukasan, mga bandang 6:30 na ng gabi, nang magpaalam si Ate Sam na pupuntahan niya lang daw ang katrabaho niya sa 10th floor para tapusin ang kanilang presentation sa trabaho. Si Ate Sam lang kasi, Joko, ang napalayo sa mga katrabaho niya na may libreng unit sa condominium na yun. Casey, pupuntahan ko lang yung katrabaho ko sa 10th floor ha. May kailangan lang kaming tapusin na presentation at meeting na rin. Sige te, ako bahala dito. Basta, pag may kumatok na hindi sumasagot, wag mong bubuksan ha. Oo te. May dala akong susi kaya kung inaanto ka na mamaya, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Okay te, ingat. Nanood lang ako ng mga vlog sa laptop ni Ate Sam at nag-upload ako ng pictures at videos ng mga gala namin. Hindi pa natatapos ang pag-upload ko ng gala video namin ni Ate Sam ay may kumatok bigla sa pintuan. Mahinang katok hanggang sa papalakas ng papalakas ito. Dahil binilin ako ni Ate Sam na kapag may kumatok sa pintuan ay huwag ko itong papansinin. Ang ginawa ko, Joko, ay nagpatugtog ako ng mga kanta sa cellphone ko para hindi ko marinig ang mga katok dahil nakakarindi talaga ito. At kahit may music na akong background, ay rinig na rinig ko pa rin ang katok sa pintuan. Kung kaya nilapitan ko ito at sinabing, Huwag naman kayong mang-trip. Busy yung tao dito, may ginagawa ko. lumakas pa ang pagkatok sa pintuan. Kung kaya sinabi ko na, Ayaw niyong tumigil Sige, tatago ako ng security guard para ma-report kayo. bahagyang natigil ang pagkatok, Joko. Kung kaya bumalik na ako sa pagkakaupo ko sa kama at tiningnan kung natapos na yung in-upload kong video. Nang maya-maya ay may narinig akong boses. Mula sa pintuan ay tinatawag ako ni Ate Sam at pinapabuksan ang pintuan. Casey! Ate Sam? Akala ko may susi siya. Teka nga at mabuksan yung pintuan. Joko, bigla akong natigilan nang maalala ko ang sinabi sa akin ni Ate Sam. May dala akong susi kaya kung inaanto ka na mamaya, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Imposibleng si Ate Sam ang kumakatok at nagpapabukas ng pintuan. Nung mga oras na yon, ay sobrang kinabahan na talaga ako.
tuloy ang pagtawag nito sa pangalan ko. Casey! Subalit hindi ko ito binuksan. Casey! At kahit nakakaramdam ako ng kilabot noon, ay sinigawan ko ito. Kung sino man kayo, umalis kayo dyan. Hindi kayo welcome dito in Jesus' name. Umalis kayo. Isang nakakakilabot na tawa ang narinig ko at maya-maya pa ay biglang tumahimik ang paligid at nawala ang kumakatok sa pintuan. Fast forward at mag-aalas 12 na ng hating gabi noon nang dumating si Ate Sam at may dala-dala itong pizza. Sabay niyaya ako nitong kumain. At habang kumakain kami, ay kwenento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Parang wala lang ito kay Ate Sam. At habang kumakain ito ng pizza, ay sinabi nito sa akin na may mga nagpaparamdam at nagpapakita daw sa unit niya na yon. Wala raw na oras na pinipili ang mga kumakatok sa pintuan. At kung minsan daw, habang naglalakad daw siya papunta sa elevator, ay may nakikita siyang babaeng distorted ang muka. At bigla na lamang itong naglalaho. Ang ginagawa daw ni Ate Sam ay hindi niya na lang daw ito pinapansin. Nagkukunwari lang daw siya na parang walang nakikita at nararamdaman. Dahil kapag pinansin mo raw ang mga ito, ay lagi na itong magpaparamdam at magpapakita sa iyo. At dahil sa kwento ni Ate Sam sa akin, ay hindi ko na naubos ang kinakain kong pizza. Dumiretso na ako sa kama at nahiga na lamang ako, Joko. Sa ilang araw na pagstay ko sa unit ni Ate Sam, ay natutunan ko na huwag pansinin ang mga naririnig at nakikita kong kakaiba sa paligid hanggang sa makauwi ako sa probinsya namin. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat din Casey sa pagpadala ng iyong kwentong kababalaghan at ibinahagi natin ito sa mga kamorkada natin na mahihilig sa mga horror stories. At syempre yung mga pangyayaring gano'n, mga kakaibang pangyayari na na-experience mo dun sa unit ni Ate Sam mo ay talagang base sa kwento mo pa lang ay kinikalabutan na talaga ako. Saludo ako kay Ate Sam mo, napakatapang no. At ang ginagawa niya ay parang dinededmatch. Sabi nga nila, kapag ka hindi mo masyado, kahit nakikita mo daw ito, kapag hindi mo to masyadong pinapansin, ay hindi ito masyadong magpapapansin sa iyo. Compare sa pag pinansin mo o pinagtuunan mo ng oras, ay lalo itong magpaparamdam at gagawa sila ng paraan para lagi mo silang makita. Yun ang sabi ng ibang may mga kakayahan na makakita ng mga kakatuwang nila lang. So ayun yung kwento. At yun nga, ang creepy nun kung dating ang parte ng sementeryo yung kinatitirikan ng condo unit ni Ate Sam o Casey, diba? Kasi ibig sabihin posible talagang ganun yung makikita nyo o ganun yung mga magpaparamdam sa inyo kasi dating himlayan nila yon, kumbaga nabulabog o kumbaga nakasanayan na nila na naandun sila sa lugar tas biglang may ganun, diba? Kung totoo man yung kwento na, pero sabi nga naman ni Ate Sam ay kwento-kwento lamang ito, diba? Pero ayun nga, sabi nga nila ang creepy talaga ng mga may istorya na halimbawa eskwelahan na dating
dating sementeryo o mall na dating sementeryo, mga ganun. Kaya kakaibang mga pangyayari yung talaga namang nakikita at nararamdaman sa lugar. So again, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwentong kababalaghan. Ikaw ay pwede din, Kamorkada, magpadala ng iyong kwentong kababalaghan dito sa ating programang Alas 12 na. Email mo lang yan sa aking email address, sirjocoloco@gmail.com. Ayan. Tapos pag napadala mo dyan, baka isa sa mga araw na ito ay maibahagi din natin sa mga Kamorkada natin. Maraming salamat sa iyong pagbahagi once again, Casey. Ikaw ba, Kamorkada, naranasan mo na rin ba na baliwalain ang isang bagay na alam mong kakaiba? Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang paligid ay laging pakinggan dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan. Magandang hating gabi sa iyo, Joko, at sa mga taga-subaybay ng Alas 12 na kwentong kababalaghan. Tawagin mo na lang akong Levi, 31 years old ng Laguna. Aaminin ko sa inyo na ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ang naranasan naming magbabarkada. Sisimulan ko ang aking kwento 6 na taon na ang nakakaraan. May gala kaming magbabarkada noon at napagkasunduan namin na puntahan ang isang isla na sinasabi nilang malaparaiso daw sa ganda. Joko, ni-ready ko na agad ang mga dadalhin kong gamit at sa sobrang excited ko ay hindi agad ako nakatulog nung gabing yun. Kinaumagahan, araw ng alis namin, ay muntik-muntikan pa akong maiwan dahil na-late ako ng gising. Usapan kasi namin ay alas 8 ng umaga ang alis. Subalit alas 8:30 na ako nang magising. Mabuti na lamang at nakapag-text agad ako na hintayin ako at mabilis ako nagpahatid sa pinsan ko gamit ang motorsiklo. Maya-maya ay nakarating na ako sa bahay ni Nariva. At gano'n na nga, Joko. Ako na lang ang hinihintay nila.
Nako, mabuti na lang talaga nakaabot ka pa, Levi. Paalis na sana kami. Huy, na traffic lang ako, tsaka late ng gising. Anyway, hindi naman pwedeng di ako sumama, no? Naka-ready na nga yung two-piece na isusuot ko, eh. Oh, tama na yan. Sa biyahin niyo na ituloy yung chikahan niyo. Alis na tayo. Ay, sige, tara na. G! Mahaba-habang biyahe at inabot na nga kami ng dilim sa daan, Joko. Pero hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan naming lugar. Tulog na tulog si Dominic at Riva sa biyahe, habang ako naman ay pinagmamasdan lang ang mga dinadaanan namin na napakadilim na lugar at sabay nagtanong sa driver kung ilang oras pa. Kuya Benny, malayo pa po ba? Ay, oo, medyo malayo pa. Tuloy lang sa pag-andar ang sasakyan at maya-maya ay biglang napapreno ng malakas si Kuya Benny. Anak naman. Ano yun? Ano yun, kuya? Anong nangyari? Nakabangga ba tayo? Diyos ko naman. Ano ba yan, Kuya Benny? May tumawid na matanda sa daan. Agad na sinigurado ni Kuya Benny kung may nabangga siya, kung kaya bumaba ito ng sasakyan. Inikutan niya ang sasakyan pero wala naman siyang nakitang tao o hayop na nasagasaan. Pumasok na ng sasakyan si Kuya Benny at agad naming tinanong ito. Ano, kuya? May nabangga ba tayo? Wala. Wala namang tao. Eh ano yung... Bakit parang may nabangga tayo? Ay, hayaan nyo na lang. Ang importante, wala tayong nasagasaan. Kuya, tuloy na tayo sa biyahe. Maya-maya pa ay in-start na ni Kuya Benny ang sasakyan. Subalit hindi na ito umandar. At dahil maalam naman si Kuya Benny sa sasakyan, ay chinek niya agad ito. At sinabi niya sa amin na nasira daw ang alternator ng sasakyan, kung kaya hindi ito nag-i-start. Sinabi niya sa amin na dun muna daw kami sa bahay na nasa tapat lang dahil may nakapaskil daw sa labas na paupahan ito na baka pwede daw pakiusapan na upahan namin hanggang umaga lang dahil maghahanap lang daw siya ng mekaniko sa lugar. Pinuntahan agad naming tatlo ang bahay at agad kong kinatok ito. Tao po? May tao po ba? Yuhu! Hello po! May tao po ba dyan? Parang wala namang tao. Ano yun? Magandang gabi po. Nasiraan po kasi kami ng sasakyan. Magtatanong lang po sana kung pwede kaming magstay muna dito. Magbabayad naman po kami. Ganun ba? Sige, pasok kayo. Agad kaming pinapasok at pinaliwanag sa amin ang hindi at dapat sa pagtuloy namin. Sabay tinuro ang mga kwarto at banyo kung magkano ang bayad at mabilis itong lumabas. Makaluma ang disenyo ng bahay, Joko, mula sa bintana na nakakapis hanggang sa mga upuan na sinauna pa ang mga nakaugat na disenyo, at makikita din ang mga paintings na galleon at mga mukha ng sinaunang tao.
4 ang kwarto ng bahay at yung pangalawang kwarto ang pinili namin. Agad binuksan ni Riva ang switch ng ilaw, ngunit hindi ito nagbukas, kung kaya nagpatulong ito kay Dominic. Pagkabukas ng ilaw, ay kita namin ang mga kagamitan sa loob nito. Napakalinis at mukhang mamahalin ng mga materyales na ginamit dito. Pero isa lang ang napansin ko, Joko. Parang mga antik o antigo lahat ng disenyo nito. Wow, Shala. Ang ganda naman ng gamit ng bahay na to. Iyamanin siguro may-ari nito, no? Maganda, mukhang creepy naman. Parang horror house. Ito talaga, napakanega mo. Maya-maya pa ay biglang naghanap ng banyo si Riva at naalala ko yung sinabi ng matanda na nasa dulong bahagi ng kwarto ito. Agad ko namang sinabi ito kay Riva at pinuntahan niya na ito. Habang naglalakad dito papunta ng CR ay may naaninag ako na tila ba may sumabay sa kanya na naglakad din papunta ng CR. Agad ko itong sinabi kay Dominic na nagte-text ng mga oras na yun. Dominic, nakita mo yun? Alin ba? Parang may sumabay kay Riva papuntang CR eh. Ha? Saan? Wala naman eh. Gumapang unti-unti ang kilabot sa katawan ko dahil sigurado ako na may nakita akong sumabay kay Riva pagpasok ng CR. Mahaba ang buhok nito at tila makaluma ang kasuotan. Maya-maya ay lumabas na ng CR si Riva. Agad ko itong tinanong kung may nakita itong sumabay sa kanya o may nakita ba siyang ibang tao doon sa CR. Wala ka bang napansing tao sa loob? Ha? Wala naman. Labis ang pagtataka ko nung mga oras na yon. Subalit isinawalang bahala ko na lamang ito at agad na kaming pumasok ng kwarto na napili namin. Malaki ang kama kung kaya iba't ibang posisyon yung higa namin. Nakadapa si Dominic habang nagte-text at nakatihaya naman si Riva habang hawak-hawak ang cellphone niya. At ako naman ay yakap-yakap ang isang unan. Maya-maya ay may narinig kaming umiiyak. At parang humihingi ito ng tulong. Dali-dali kaming tumayo at tiningnan kung ano ang nangyayari sa labas. Subalit paglabas namin ay wala namang kaming nakita o naabutan na kung anuman. Labis ang pagtataka naming tatlo at inisip kung saan nanggagaling yung iyak na yun. Nung mga oras na yun ay lumabas ang tapang ng baklang si Dominic at agad hinanap ang matanda na nagpapasok sa amin para sabihin na may umiiyak na babae. Pumasok na kami ng kwarto ni Riva nang marinig muli namin ang pag-iyak ng babae. Parang nasasaktan at humihingi ng tulong ito.
Nagkatinginan kaming dalawa at bigla kaming naghawak kamay sa takot. Rinig na rinig namin na nanggagaling sa CR ang iyak ng babae. At kahit kinakabahan, ay pinilit namin tingnan ng CR. Nauna si Riva at nakasunod lamang ako sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Riva ang pintuan. Subalit wala naman siyang nakita, Joko. At sabay sabi sa akin, Walang tao, Levi. Sigurado ka? Oo nga. Pero paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Tara na nga. Tinatakot lang natin mga sarili natin. sabay sinirado nito ang pintuan ng CR. Naglakad na kami pabalik ng kwarto. At pagdating namin ng kwarto, ay bigla kaming natigilan ni Riva. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig at hindi kami makagalaw sa kinatatayuan namin. Dahil may nakaupong babae sa kama na mahaba ang buhok at duguan ito. Bigla kaming bumalik sa katinuan nang sabay-sabay mag-alulong ang mga aso sa labas ng bahay. Sabay sabi ko kay Riva, Riva, tara na, lumabas na tayo. Levi, hintayin mo ko. kumaripas kami ng takbo at agad naming hinanap si Dominic para lumabas na agad ng bahay. Sa sobrang pagmamadali ay nagkabanggaan kami ni Dominic. Sabay sabi niya ng, Guys, tara na. Hindi ko na mahanap yung matanda na nagpapasok sa atin dito. Guys, tingnan niyo yung litrato dun, oh. Hindi ba yan yung matanda? Tingnan niyo yung date sa picture. November 2, 1922? Diyos ko, ano ba itong napasok natin? Kanina sa kwarto may nakita rin akong babaeng duguan. Ano? Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Tara na guys, lumabas na tayo please. natigilan kaming tatlo at napalingon ng dahan-dahan nang marinig muli namin ang pag-iyak ng babae. Kitang-kita ng mga mata namin na nasa harapan na namin ang babaeng duguan. Dahan-dahan itong lumalapit at inaabot niya ang kamay niya sa amin. Nung mga oras na yon, ay wala akong ibang inisip kundi ang makalabas ng bahay na yon. Nagunahan kaming hanapin ang pintuan para makalabas na at makalayo na sa bahay na yon. Papalayo na kami pero rinig na rinig pa rin namin ang pag-iyak ng babae.
Mga kamorkada, yan ang kwentong kababalaghan na pinadala sa atin ni Levi. Sobrang nakakakilabot kapag ganun yung bahay, di ba, na merong mga nagpaparamdam, mga nagmumulto, hindi matahimik na kaluluwa, di ba? Yung mga tipong doon siguro nangyari yung pagkawala niya sa mundo, kaya naandun pa din, di ba, yung pagpaparamdam, parang ganun. Ngayon kinikilabutan ako sa kwento mo, Levi, at sobrang habang binabasa ko yung istorya mo, parang feeling ko naandun ako mismo sa nangyayaring yun. At eto ang masabi ko, maraming salamat sa pagtiwala, sa pagtiwala mo na ikwento mo sa amin yung istorya mo, yung kwentong kababalaghan mo. At kayo mga kamorkada, pwede din magpadala ng inyong kwentong kababalaghan. Pwede mong i-email yan sa aking email address, sirjocoloco, sirjocoloco@gmail.com. Ipadala mo lang dyan ang iyong kwentong kababalaghan para ma-feature natin dito isa sa mga araw na ito. At once again, maraming salamat, Levi. Ikaw, kamorkada, naranasan mo na rin ba ang naranasan ni na Levi? Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang paligid mo ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan. Magandang hating gabi, Chocoloko. Share ko lang sa programang alas 12 na ang aking kwentong kababalaghan. Ako po pala si Kevin, 29 years old, at kasulukuyang naninirahan sa bahay ng nanay ng napangasawa kong si Emmy. Si Emmy ay may kapatid na babae na tawagin nating Jenny. Second year college ito at tuwing linggo lang nasa bahay at minsan pa nga ay hindi ito umuuwi. Medyo luma ang disenyo ng bahay pero maayos pa ito kung titingnan. Minana pa raw ito ng biyenan ko sa kanyang mga magulang, kung kaya matagal na talaga nang itayo ito. Joko, marami ang nagsasabi na kapitbahay at mga kakilala naming bumibisita sa bahay na meron daw na nagpaparamdam na kaluluwa sa loob nito, at kung minsan daw ay nakikita rin ito sa labas. Meron daw silang nakikitang babae na nakaputi at bigla na lamang nawawala.
dito ko sisimulan ang aming kwentong kababalaghan. Alas 9 ng gabi noon at nagkukwentuhan kami ng asawa ko at ng biyenan ko. Nang bigla na lamang maagaw ang aming atensyon ng malamig na ihip ng hangin. Maya-maya pa ay nalaglag ang picture frame at mga action figure ko na nakadisplay. Nagtaka kaming tatlo dahil bakit gano'n na lamang kalamig ang hangin na yon at bigla na lang din naman nawala. Ilang segundo lang ang lumipas ay biglang nagbukas ang pintuan. Ano yun? Bakit bumukas yung pinto? Parang may sumilip. Ha? Anong sumilip, mahal? Parang may anino ng tao sa pintuan eh. At hindi ako pwedeng magkamali, Joko. Dahil kita ng mga mata ko na may sumilip na parang anino ng tao. Sira lang yung pintuan natin, Kevin. Tsaka baka anino ng pusa lang yun. Ang daming pusa ng kapitbahay natin. Minsan, nakakapasok pa nga ng kusina eh. At sumang-ayon ako sa biyenan ko na baka nga pusa lamang yun at sira nga din yung lock ng pintuan. Joko, hindi kasi naniniwala ang biyenan ko sa mga multo-multo o mga pagpaparamdam ng mga namatay na dahil mas nakakatakot raw ang mga buhay kesa sa mga namatay na kahit marami ang nagsasabi na merong mga nagpaparamdam at nakikita ay hindi pa rin ito makuhang maniwala. Sa madaling salita ay hindi na namin masyadong binigyan ng pansin ito. Isang gabi habang nag-aayos kami ng higaan ni Emmy, nang may dumaan sa tapat ng bahay at nagsisigaw ito na may multo raw sa gate namin. May multo! Diyos ko po, may multo! At mula sa bintana sa itaas ay sinilip ko ang gate namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may nakatayong babaeng nakaputi sa tapat ng gate. At nang sinabi ko ito kay Emmy, ay agad itong tumayo at sinilip niya rin sa bintana. Emmy, tingnan mo to. Dali. Alin ba? Yung babaeng nakatayo sa gate. Ayun oh. Ha? Saan? Wala naman ah. Huh? Bakit nawala? Labis ang pagtataka ko dahil kitang-kita ng mga mata ko ang babaeng nakaputi at nakatayo sa gate. At ang pinagtataka ko noon, nung tinuro ko ito sa asawa ko, ay bigla na lamang itong nawala. Fast forward, alas 12 ng hating gabi na noon, nang takot at nanginginig na lumipat ang kapatid ng asawa ko na si Jenny dahil meron daw na babae sa loob ng kwarto niya at nakatayo lang daw ito sa gilid ng kama niya. Agad naming pinuntahang mag-asawa ang kwarto ni Jenny. Subalit pagdating namin sa loob, ay wala namang kaming nakita kundi ang mga unan at stuffed toy niya. Sinabi ni Emmy na matulog na lamang sa kwarto namin si Jenny. At ako naman ay sa sala na lang daw muna matulog, sabi ng asawa ko.
Agad akong lumabas at inayos ang sofa at inilagay ang unan at kumot. Saka ako humiga. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang maalimpungatan ako, Joko. Dahil may naririnig akong naglalakad sa sala. Dahan-dahan kong tinilat ang mga mata ko at binaling ang paningin ko sa naglalakad na yun. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig ng mga oras na yun. Dahil kitang-kita ko ang isang babaeng nakaputi at nakabelo. Naglalakad papunta sa direksyon ng kwarto naming mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla itong tumago sa pintuan ng kwarto. Kinikilabutan man ng sobra, ay pinilit kong labanan ito at tinakbo ko agad ang kwarto. Pagbukas ko, ay nakita kong tulog na tulog ang asawa ko at kapatid nitong si Jenny. Gumapang ang takot sa buo kong katawan dahil hindi ko maipaliwanag kung ano yung pumasok sa kwarto namin. Kinaumagahan habang nagtitimpla ako ng kape, ay naisipan kong sabihin ito sa asawa ko. Emmy, mahal, may nakita akong babae nakaputi parang matanda na. Nakabelo tapos pumasok sa kwarto natin. Ano? Babaeng nakaputi at nakabelo? Oo, 3:00 kaninang madaling araw. Kita ko sa mukha ni Emmy na tila ba may kumulo sa isip nito nang sabihin ko yun. Pagkatapos kong magkape, ay nagpasama si Emmy sa isang kwarto ng bahay dahil may hahanapin daw siya. Asan na ba yun? Alin, mahal? Yung mga litrato nila Lola at yung mga kapatid niya. Bakit, mahal? Bakit mo hinahanap? Basta. Ito yun. Tingnan mo, mahal, oh. Natulala ako sa nakita ko, Joko. Nasa litrato yung babaeng nakita ko na nakabelo na pumasok sa kwarto naming mag-asawa. Kapatid daw ito ng lola ni Emmy. Matandang dalaga raw ito at mahilig magsimba ng madaling araw. At ang kwento raw ng mga magulang ni Emmy ay dati raw na kwarto nito ang ngayoy kwarto naming mag-asawa. Joko, kinilabutan ako sa kwento ni Emmy kung kaya nung araw na yon ay napagdesisyonan namin, napabendisyonan at alayan ng dasal ang kaluluwa ng kapatid ng lola ni Emmy. Joko, maraming salamat sa pagbasa at masaya akong naibahagi ko ito sa mga kamorkadang fan na fan ng mga horror stories. At sana ay naibigan nyo ang aking
kwentong kababalaghan. Maraming salamat, Kelvin, sa pagbahagi ng iyong kwentong kababalaghan sa amin. Grabe ang creepy lang nung story mo na nakita mo ng 3:00 ng madaling araw. Yung kaluluwa na yon na tumagos pa sa pintuan ng kwarto nyo, di ba? At nakita nyo sa picture na ito pala yung kapatid ng lola ni Emmy. Diba? So, ibig sabihin matagal ng panahon ngayon na tawag dito, na andun yun. Ang tawag doon, sabi ng mga paranormal expert, ito yung imprints na tinatawag o yung residual hauntings na tinatawag. Yan kasi yung sa paranormal, yung residual hauntings, parang yan yung tinatawag na energy from the past, yung tinatawag na na embedded na doon sa specific location na yun, yung kwarto niya dati na naging kwarto nyo na, tapos doon sa sala, tapos sa gate, doon embedded, doon mismo sa bahay actually. So ganun yung explanation ng residual hauntings. Pag sinabi kasing residual hauntings, yan tuloy-tuloy, parang nakaloop, kumbaga enerhiya lang, yung energy na yung example niyan, yung parang mga lakad, footsteps, 'di ba? Alam ba sa empty corridors na nakakarinig ka ng naglalakad, may naririnig kang sumisit-sit, 'di ba? Parang replay lang. Ito ang tamang term. Parang replay lang, replay past scenes. Parang ganun lang yung nangyayari. Nakaloop yan, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Maganda yung ginawa nyo na nagpa-bless kayo ng bahay at nag-alay ng dasal. So, ayun yung pinaka-most powerful sa lahat, di ba? So, again, gusto ko lang magpasalamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programang 12:00 na Kwentong Kababalaghan. Pwede ka mag-email sa aking email address, sirjocoloco@gmail.com, para maibahagi mo rin sa aming kamarkada. Ikaw ba? Naranasan mo na rin bang makakita ng multo? Kaya laging tandaan, talasan lagi ang pakiramdam at ang paligid ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento kababalaghan. Mga kwento kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento kababalaghan. Mga kwento kababalaghan. Sabi nila, kapag namamahalan ka sa mga presyo ng bagong damit o kahit anong gamit, ay dun ka sa ukay pumunta. Dahil mura na, ay branded pa ang mga ito. Magandang hating gabi sa iyo, Joko.
itago mo na lang ako sa pangalang Rafa, 22 years old, at tubong Bulacan. Hindi ko maitatanggi na sobra akong mahilig sa mga ukay-ukay na gamit. Bukod kasi sa nakakamura na ako, ay minsan nakakakuha pa talaga ako ng mga branded at maaayos pa. Simula nang nag-upload kayo ng mga kwentong kababalaghan, ay lagi na akong nakasubaybay. Kaya naman naisipan kong ibahagi ang kakaibang karanasan ko sa ukay-ukay. 7 taon na ang nakakaraan nang mangyari ito sa akin. Pero kapag naiisip ko, ay tila bumabalik lahat ang mga nangyari sa akin. Sisimulan ko ang aking kwento isang gabi habang naglilinis ako ng bahay. Dahil sa mga kalat ng mga kapatid at pinsan ko na nasa bahay namin ng mga oras na yon at naglalaro ng ML. Habang naglilinis ako, ay rinig ko ang ingay ng laro ng kapatid kong si Dondon at ng pinsan kong si Mike. Maya-maya pa ay may kumatok bigla sa pintuan. Dumating pa ang isa kong pinsan na babae na si Leslie. Lumapit ito sa akin at may binigay na nakabalot. Pasalubong niya raw sa akin. Nakabalot ito sa plastic bag na kulay blue. Pagbukas ko ay isang t-shirt. Kulay puti ito at may bordang bulaklak. Nag-sale daw ng 60% yung paborito niyang ukayan sa bayan, kung kaya namili ito ng marami. At sinama niya na ang t-shirt na yon para daw sa akin kasi alam niyang napakahilig ko ring mag-ukay. Nabili niya raw ng 60 pesos ito. Hindi ko alam kung pinabanguhan ba ito ng pinsan ko bago ito binigay sa akin o talagang ito mismo yung amoy nito. At sa sobrang bango nga ay napapapikit pa ako sa pagsinghot-singhot nito. Sinabihan pa ako ng pinsan kong si Mike na para daw akong baliw at bakit ko inaamoy yung damit na galing ukay. Tinanong ko si Leslie kung nilagyan ba niya ito ng pabango dahil napakabango nito. Mabilis na hinablot ni Leslie sa aking kamay ang damit at sabay inamoy niya ito. Subalit ang sabi niya ay ordinaryong amoy lang daw ng ukay ang naaamoy niya. At wala namang siyang naaamoy ng tulad ng sinasabi ko. Hanggang sa nakaalis na yung pinsan ko, ay hawak-hawak ko pa rin ang t-shirt na yon. Maya-maya ay umakyat na ako ng kwarto at iniwan ko naglalaro pa rin ng ML yung kapatid at pinsan ko. Hindi ko namamalayan na hawak-hawak ko pa rin yung damit na galing ukay-ukay. Ilang sandali pa ay tila ba bigla na lamang akong nakaramdam ng antok sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Joko. Kung kaya nilapag ko yung damit sa tabi ng unan ko at natulog ako.
Madaling araw na nang magising ako at pagdilat ko ay may nakatayong tao sa aking harapan. At para masiguro ay kinuha ko yung salamin ko sa mata. Dahan-dahan ko itong isinuot. Kitang-kita ng dalawang mata ko yung damit na galing ukay na suot-suot ng isang babaeng parang kulay putik ang balat at nakatalikod dito sa akin. Basang-basa ito at tumutulo sa sahig ang tubig at putik. Joko, sa sobrang kilabot na naramdaman ko ay hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko dahil kahit pagkurap o pagpikit ng mga mata ay hindi ko ito magawa. Gusto kong sumigaw pero hindi ko maigalaw ang bibig ko. Halos mawalan ako ng malay nang unti-unti itong lumingon sa akin. Napadasal na lamang ako at hiniling ko na sana magising ako kung panaginip lamang ang lahat. Subalit nakumpirma kong hindi pa naginip dahil sa pagkatok sa pintuan at pagsigaw ng pangalan ko ng aking kapatid. Maya-maya ay unti-unting naglaho sa paningin ko ang babae na puno ng putik. At doon ko pa lamang naigalaw ang buo kong katawan. Magpahanggang sa oras na sinusulat ko ito ay hindi ko pa rin malaman kung ano o sino ang babaeng nakita ko. Yung damit naman na galing ukay ay agad naming sinunog ito at hindi ko na tinangkapang isuot. Simula nang mangyari sa akin yun, Joko, ay bibihira na talaga akong bumili ng ukay. Halos 1 taon din na hindi ako namili ng ukay noon. Subalit ngayon ay paisa-isa na lamang ang nabibili ko. Dahil na rin sa naaalala ko pa yung nangyari sa akin 7 taon na ang nakakalipas. Mga kamorkada, yan ang kwentong kababalaghan ni Rafa. At naibahagi niya nga sa atin na dati daw napakahilig niya mag-ukay. Kahit ako, namimili din ako Tsaka yung ibang mga kamorkada natin, ibig sabihin, binawasan niya yung pamimili dahil sa pangyayaring yon. Nung time siguro na nabili mo yung nabili ng pinsan mo na binigay sa'yo, sobrang mahal yun ng may-ari nun, o kaya naman na-involve yun sa isang pangyayaring hindi maganda. Kumbaga sa paranormal belief system around the world, parang ganon. Yung mga objects o yung mga bagay
tulad nun yung t-shirt na yon, 'di ba? Baka ano yon, kumbaga associated with ano yon, trauma or deep emotion bonds or prolonged exposure to human suffering, parang ganon. Baka ganon yung nangyari o kaya sa accident nangyari yon, kaya kumbaga naka-attach pa doon, 'di ba? Yung deep emotional bonds na tinatawag. Kumbaga ganon yung paniniwala sa paranormal, 'di ba? Buti sinunog nyo para wala nang ano, 'di ba? Wala nang tawag dito. Makasuot pa o baka ganun din sa panaginip pumasok, ganun, o kaya alimpungatan kami nakatayo dyan sa'yo, parang ganun. Pero anyway, yun ay theory ng mga sa paranormal kasi, kumbaga yung object attachment na tinatawag. So, yun yung explanation doon ayon sa mga expert. So, maraming salamat sa iyong kwentong kababalaghan na pinadala, Rafa, at sa mga gusto magpadala ng kanilang kwentong kababalaghan dito sa ating programang Alas 12 na. Pwede nyong i-email yan sa aking email, sirjocoloco@gmail.com, sirjocoloco@gmail.com. Yan, sirjocoloco@gmail.com. Ipadala nyo dyan at babasahin natin yan, i-feature natin yan dito sa ating programang Alas 12 na. Maraming salamat mga kamorkada. I-share mo na ang iyong kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan. Magandang hating gabi sa mga nakikinig at sa mga sumusuporta sa Alas 12 na Kwentong Kababalaghan. Ako nga pala si Ali ng Batangas at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking kwentong kababalaghan. Sisimulan ko ang kwento nung sinama kami ng best friend kong si Devi at ng pinsan niyang si Peng sa bahay nila. Medyo liblib ang aming lugar at masasabi kong malalayo ang agwat ng mga kabahayan at malayo-layo rin ang aming nilakad bago kami makarating sa bahay ng best friend kong si Devi. Pagdating namin ay napansin ko agad ang likurang bahagi ng bahay nila. Kakaiba ito dahil may malaking punong pinutol at may nakatirik na tig-3 kandila na nakahugis sulok. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. At hindi ko naman agad sinabi sa kanila kasi akala ko ay nakita rin nila ito
At wala lang ibig sabihin yun, lalo pat malapit na rin ang undas noon. Pumasok na kami sa loob ng bahay at sabay naman ang pagbati namin sa mama ni Devi dahil nasa sofa lamang ito at nanunood ng TV. Nawala na rin sa isip ko na sabihin pa sa kanila yung nakita ko dahil puro kalokohan ang pinagkukwento sa amin ni Peng at tawa ng tawa ito. Mula sa bintana ni Devi ay tanaw na tanaw ko doon ang nakatirik na mga kandila sa ibabaw ng pinutol na puno. At habang nagkukwentuhan kaming tatlo, ay biglang tumayo si Devi dahil kukuha lang daw siya ng chicherya para habang nagkukwentuhan daw kami ay may pinapapak. Maya-maya ay napabaling yung paningin ko sa likod bahay kung saan naroon ang mga nakatirik na kandila dahil tila ba parang lumalakas ang mga apoy nito. Biglang nanlaki ang mga mata ko dahil sa nakita ko. Kitang-kita ko ang mga taong nakayuko na hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Nakaharap ito sa mga nakatirik na kandila at dahan-dahang lumalapit isa-isa sa gitna ng pinutol na puno na may nakatirik na mga kandila. Inisip ko, Joko, na hindi ito normal dahil bawat lapit ng tao sa gitna ng dalawang punong pinutol ay unti-unti itong naglalaho. Sobrang kilabot ang gumapang sa buo kong katawan na halos hindi na ako makagalaw sa kinauupuan ko nung mga oras na yon. Maya-maya ay biglang may tumapik sa akin. Unti-unti ko itong nilingon at pagharap ko ay nakangisi itong si Peng. At sinabi nito kung bakit daw ako nakatulala at sabay naman ang pagdating ni Devi na may daladalang chicherya. Takot at nauutal akong nagtanong kay Devi kung ano ang meron sa likod bahay nila. Sabay sabi ni Devi na, Wala naman, bakanting lupa lang naman. Actually, binibenta nga yan ni Mama eh. Gusto mo bang bilhin? pabirong sagot nito sa akin. At nang ibaling ko dahan-dahan ang aking paningin sa likod bahay ni Devi, ay wala na ang dalawang punong pinutol na may mga nakatirik na kandila. Maging ang mga taong nakayuko na hindi sumasayad ang mga paa sa lupa ay naglaho na rin. Labis ang aking pagtataka na magpahanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang nangyari nung gabing yun at kung ano ang ibig sabihin ng mga taong lumalapit at biglang naglalaho sa pinutol na puno na may mga nakatirik na kandila. Naikwento ko rin ito kay Devi at Peng, subalit pinagtawanan lamang ako ng dalawa. Kung kaya naisipan ko itong ipadala sa inyo, Joko, para makakuha ng sagot kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng mga nakita ko nung gabing yun. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwentong kababalaghan.
Mga kamorkada, yan ang kwentong kababalaghan na pinadala sa atin ni Ali. At tinatanong niya nga kung ano nga ba yung ibig sabihin nung nakita niyang pinutol na puno, tapos may nakatirik na kandila na patatsulok, tapos may mga nakita siyang tao na nakayuko, tapos biglang naglalaho pag lumalapit doon. Ayon doon sa sa ibang nakausap ko na maalam tungkol sa mga ganito, at yung nalalaman ko din na konti, ang sabi pagka ganun daw, ang ibig sabihin nun, Ali, ay yung nakita mo parang isang portal o isa itong lagusan ng mga espiritu o mga kaluluwa. Kumbaga, pag sinabi kasi nating lagusan o spirit portal na tinatawag, pwedeng bagay ito, lugar, o kahit tao. At kapag malakas nga yung tinatawag na spirit energy ay nagiging daanan nila ito para kumbaga makapunta o makapaglakbay ng pabalik-balik sa tinatawag na physical na realms o sa physical realms. At karaniwan ito sa isang natural na lugar na bumubuo nga ng malakas na enerhiya. Kumbaga doon, nagiging nila yun, lagusan, daanan, portal na tinatawag para makapunta sila sa iba pang mga portal din, makakatawid sila, makakapaglakbay. Parang ganun yung nakita mo doon sa likod bahay ni na Devi, di ba? Yung parang doon sa pinutol na puno na yun na magkaharap, tapos may nakatirik na kandila. Hindi ko alam kung sino naglagay ng kandilang yun, pero ang ibig sabihin pagka ganun daw na naglalaho yung mga spirit o kaluluwa ay ang sabi ng mga eksperto, ito ay portal nga. So ayun yung explanation doon ng mga maalam doon na tinanong natin. At kumbaga nakakatakot yun, di ba? Kasi ang dami mo, ibig sabihin aside from portal yung nakita mo, meron ka ding kakayahan na makita yung mga kumbaga kaluluwa na o spirit na, di ba? So meron kang third eye din. So ayan, maraming salamat syempre sa pagbahagi mo ng iyong kwentong kababalaghan, Ali. Maraming salamat. At ikumusta mo na lamang kami sa mga kaibigan mong si Devi at si Peng. Sa mga gustong magpadala ng kwentong kababalaghan, pwede nyo akong email sa sirjocoloco@gmail.com sirjocoloco@gmail.com para mabasa natin dito ang inyong kwentong kababalaghan dito lang sa Alas 12 na. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan.